Amen. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po ang bawat isa sa Christ Baptist Church sa ating panambahan. Sa oras na ito, tayo pong lahat ay dumako sa ating pag-aawitan. Tayo po'y umawit sa Panginoong masigla. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin. The Bible stands. On the first verse, we now sing. The Bible stands like a rock, undoubtedly the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternally to speak the words of life. The Bible stands to the hills, we tumble it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth mine and ever was reputed and destroyed it they never can. The Bible stands to the hills, we tumble it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Our verse, the Bible stands, and it will forever win. The world has passed away. By inspiration it has been given my sins, if I will obey. Come on! The Bible stands to the hills, me tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. There's no other foundation na ito po'y matibay, hindi ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Blessed assurance. Amen. Sing on. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born with His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Second verse. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers of my sight. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Third verse. Perfect submission, all at His strength. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Next song, Make Me a Blessing. That's our prayer, that every believer, we all become a blessing to others. Amen? First verse.
out in the highways and byways of life. Many are weary and sad, carry the sunshine where darkness is bright, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Come on. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Come on. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Last verse. A past was given to you in unity. Come as the master loved you. Be to the helpless a helper indeed, and to your mission be true. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Another song to the regions beyond. Amen. Saan man tayo magpunta, daladala natin ang salita ng Diyos, ang kaligtasan binigay ng Panginoon sa atin. Huwag po nating ikahiyang ibahagi dahil tayo po ay pwedeng gamitin ng Panginoon saan man tayo magpunta. Amen? To the regions beyond. First verse now. To the regions beyond, I must go, I must go, I must go where the story. Come on, now the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of all. To the regions beyond, I must go, tell the world
must go, I must go till the world, His salvation shall know. Amen. Purihin ang Panginoon sa mga awitin. Amen. Tayo po ay yumukat manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na ito. Na kayo po muli ninyong dinala sa bahay-sambahan, Panginoon, upang pag-aral ng inyong salita at purihin ka, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumawa sa aming buhay, Panginoon, at nawa po kayo po ang magliwanag sa aming buhay. Ingatan niyo po ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at maghatid sa kanila, Panginoon, ng ligtas. Lahat po ito ang aming pong samtalangin sa matuwid sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung manantiling nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Zechariah chapter 2 verses 1 to 13. Ako po sa verse 1, kayo po sa susunod at sabay-sabay po tayo sa verse 13. Verse 1, At aking itinanaw ang aking mga mata at aking nakita at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Nang magkagayoy, sinabi ko, saan ka paroroon? At sinabi niya sa akin upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung gaano ang lawang ng kung gaano ang lahaba. At narito, ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay umalis, at ibang anghel ay lumabas na sumalubong sa kanya. At sinabi sa kanya, tumakbo ka, iyong salitain sa binatang ito, na sabihin, ang Jerusalem ay tatahanan ng parang nayon na walang mga kuta dahil sa karamihan ng mga tao na tahayok doon. Sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ay magiging sa kanya ay isang kutang apoy sa palibot, at ako ay magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Oy, magsitakas kayo mula sa lupain ng hilagaan, sabi ng Panginoon, sapagkat kayo'y aking pinangalat na parang apat na hangin sa himpapawid, sabi ng Panginoon. Oy Sion, tumanan ka, ikaw na tumatahan na kasama ng anak na babae ng Babylonia. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa kalulatian ay sinugo niya ako sa mga bansa na nanamsam sa inyo, sapagkat ang humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng kanyang mata. Sapagkat narito, aking ikukumpas ang aking kamay sa kanila, at sila'y magiging samsam niyaong nangaglilingkod sa kanila, at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsugo sa akin. Ikaw ay umawit at magalak, o anak na babae ng Sion, sapagkat narito, ako'y naparirito at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. At maraming bansa ay magpipisan sa Panginoon sa araw na yaon, at magiging aking bayan, at ako'y tatahan sa gitna mo, at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa iyon. At mamanahin ng Panginoon ang Huda na pinakabahagi niya sa banal na lupain ng pipiliin pa ng Jerusalem. Sabay-sabay po tayo sa huling talata. Tumahimik ang lahat na tao sa harap ng Panginoon, sapagkat siya ay gumising na sa kaniyang banal na tahanan. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo. Amen.
place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, best Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where our Savior's meet, near to the heart of God. Oh Jesus, best Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. Raise a place of for release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh Jesus, best Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. Amen. Tayo po'y dadako na sa ating pinakamahalagang parte ng ating panambahan. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Nandiyan na po ba? Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Sabay-sabay po nating basahin. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito muli. At ako po ay inyong gagamitin, Panginoon. Kayo po ang mangusap, Panginoon, sa aming lahat sa pamamagitan po ng inyong salita. At ganoon din po ay maging bukas po ang aming puso at isipan sa pakikinig at sa pag-intindi ng inyong salita, Panginoon. At maitaas po ang inyong pangalan, Panginoon. Lahat po ito ay aming pong samot-dalangin sa matay sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Kayo pala po. Hindi pala ako kasama. Okay. Ang tema po natin ngayong 2021 ay Serving Together as One this 2021. So yan po ang tema na binigay sa atin ng ating mahal na pastor. Pero iniisip ko po ano ang pinagpray ko, ano po ang mga kailangan natin, ano bang mga kailangan natin bilang mga Kristiyano. Paano tayo makakapaglingkod bilang iisa ngayong 2021? Ako po ay nanalangin at isa sa mga nakita ko po ang kailangan natin, unang-una ay spiritual consistency. So yun po ang topic natin ngayon, spiritual consistency. Atin pong nabasa sa verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised.
So ang ating pong point number 1, ako po ay may 3 lamang na punto. Ano? Ang point number 1 po ay, sinabi po doon ay hold fast. Paano po tayo magiging consistent bilang mga mananampalataya? Kailangan nating mag-hold fast doon sa profession of our faith. Di ba ho? Sinasabi ho na hold fast to the confession of our faith, which is Christ Jesus. Kasi ang sinasabi po dito is yung hope. Ano po yung hope na meron tayo? Kaya bakit po tayo hahawak? Bakit tayo magiging steadfast? Bakit tayo dapat unmovable? Kasi meron ho tayong hope. Hope na hindi po lahat ay meron. Hope na ang bukas ay hindi natin alam, and yet sigurado tayo na meron tayong Kristo na magagabay sa atin. May Kristo na mag-aalaga sa atin, may Kristo na kahit iwan tayo ng mga mahal natin sa buhay, meron tayong Kristo na sasalo sa atin. Meron tayong Kristo na magmamahal sa atin. May mga times siguro po, no? Ewan ko po sa inyo, pero ako personally, nagkaroon ng mga times na parang feeling ko mag-isa ako. Parang nag-iisa ako, parang wala nagmamahal sa akin. Yun yung time na nag-start ulit ako magbasa ng Bible, and na-realize ko na bakit ako nakakaramdam na ako ay nag-iisa. Sino kaya ang bumitaw? Sino kaya ang lumayo? Di ba ho? Kasi sa mga buhay, meron po tayong mga haharapin. Personally, may mga haharapin tayong mga pagsubok. May mga temptations po tayo na haharapin. Di ba ho? At kung tayo tatanungin, hindi. Kung ako personally tatanungin, hindi ko kakayanin ho mag-isa eh. Hindi ko kakayanin ng sarili ko lang. Aasa ako sa sarili ko. Yun po yung sinasabi dito sa verse 23. Hold fast the profession of our faith. Dahil po dun sa faith na yon, meron po tayong hope. Hindi po yun yung, sabi nga nila, end of the world. Hindi ho yun ang end of the world. Meron tayong hope. Kaya sabi, hold fast. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi ho dito, di ba? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Marami sa atin kapag ka napagod, humihinto, nagpapahinga. Pero ang sinasabi po ng Panginoon, hold fast. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, hold fast. Kahit napapagod ka, hold fast. Kasi ang Diyos, siya yung magre-renew ng ating strength. Di ba? Dahil faithful siya. Di ba? Siya magre-renew kung pagod na tayo. Ako, bilib ako dun sa mga yung feeding ministry tuwing umaga. Consistent sila tuwing umaga. Hindi sila effective. Masabi ko, hindi po sila effective na tagapaglingkod. Sila po ay efficient. Hindi sila effective. Kasi effective nagagampanan lang. Pero yung efficiency, andun yung consistency. Di ba? Andun yung quality. Yung sa feeding, hindi sila kung effective lang sila, hindi sila lalago. Ngayon, nagtuturo na sila sa MMDA, nagtuturo sa mga police, nagtuturo sa mga sweepers. Lumalawak ho. Ibig sabihin yung quality ng service na binibigay nila sa Panginoon, una, efficient. Hindi lang basta effective. Nagigets nyo ho. Yun yung sinasabi ng Panginoon na hold fast to your faith. Hold fast to our faith. Kahit pagod na tayo, kahit parang, Panginoon, wala na akong trabaho eh. Wala na akong maibibigay. Ano pang i-offering ko para sa feeding? Ano pang ibibigay ko? Kailangan ko trabaho. Pero hindi ho yun yung titingnan ng Panginoon kung ano yung kaya natin ilabas. Ang titingnan ho ng Panginoon sa yung gaano tayo kadedicated sumunod.
Kasi I believe lahat po ng nasa ministry, may kanya-kanyang burden dyan na binigay yung Panginoon kung bakit tinutugunan ng bawat isa. Hindi tatagal ang bawat isa sa ministry na yan kung hindi siya nakakaramdam ng burden or hindi nangungusap ang Panginoon sa kanya. Tama? Kung hindi tayo dedicated na sumunod sa Panginoon, kung hindi natin nakikita kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon, hindi tayo tatagal sa isang ministry. Pero nakikita ko po sa ating simbahan, napakalaking blessing ho ng ating simbahan. Sa loob at sa labas. Kaya po, mga kapatid, ito po ay reminder lamang po sa atin. Hindi ko ho alam kung ano po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Marahil ho, yung iba ay hindi naman nanghihina, malakas. Marahil ang iba po sa atin ay nanghihina, nawawala ng pag-asa. Sinasabi po ng Bible, hold fast to our faith. Meron pong pag-asa. Marahil hindi natin nakikita ngayon. Merong ibang kapanahunan na itinalaga ang Panginoon po. Ang oras niya ay hindi natin oras. Naintindihan niyo po? Naintindihan po ba natin? Ang oras niya ay hindi natin oras. So kung kailan niya itinakda mangyari ang isang bagay, mangyayari. Gustuhin man natin o hindi, mangyayari. Mawalan ka ng trabaho, hindi. Pag pinahintulutan ng Panginoon, mangyayari. Di ba? So, andun yung pag-asa, yung hope na ating bukas, which is si Kristo. Kaya mga kapatid, in-encourage ko kayo na tayong lahat humawak or abang tawag dun? Magstay, maging unwavering sa pananampalataya natin kay Kristo. Hindi ho madali. Humanly speaking, mahirap. Makakaramdam tayo ng dismaya. Parang ayoko na. Di ba? Nakakaramdam tayo ng ayoko na. Ayoko na magsimba. Parang ganun. Kailangan ko magtrabaho. Hindi ko po sinasabi yung masama yun. Kumbaga, yun po yung conviction ng bawat isa individually. Pero meron po tayong Diyos. Meron po tayong Diyos. Yun po yung number 1. Number 2 po, mabilis lang po ito. Incite one another to love and good works. Basahin po natin sa verse 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. So makikita po natin dito, sinasabi po ng Bible na sinasabihan po tayo na i-provoke natin ang isa't isa. I-provoke natin ang isa't isa. Na ano ho? Hindi sinasabi dito na i-provoke na ma-offend. Di ba? Hindi sinasabi dito, i-provoke na pag chichismisan ka namin hanggang mapikon ka. Hindi ho ganun, di ba? Hindi ho yun sinasabi ng Panginoon. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Ano sinasabi ng Bible? Provoke one another to love. Provoke one another to love. Ibig sabihin, i-encourage natin ang isa't isa. Tayo, may ginagampanan tayong maganda at nakakatulong tayo sa kapwa. Humakot pa tayo ng kapwa natin, mga kapatid. Provoke one another to love. Magmahal. Hindi mag-away. Hindi mag-cause ng division. We should provoke one another to love. To love one another. Yung bawat isa sa atin dapat magmahalan. Ang sabi, to love and to good works. Hindi lang basta magmahal, kundi gumawa ng mabuti sa kapwa. Di ba ho? Kasi dapat ang makikita sa atin is yung hope. Di ba? Yun yung profession ng faith natin. Si Kristo. So si Kristo dapat ang makita sa atin. Di ba ho? So incite one another to love and good works. Stir up one another or persuade one another. Persuade. Maging encouragement po tayo dito sa atin, sa simbahan na ito. Ako po naniniwala ng bawat isa sa atin ay walang hangaring masama sa bawat isa. Tama po ba? Lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may mga pagkukulang. Pero kaya ho tayo nandito sa simbahan Kasi lahat tayo makasalanan, di ba ho? Lahat tayo makasalanan. Pero hindi yun yung focus. Ang focus po ay si Kristo na tumubos sa atin. Di ba ho? So yun yung dapat nating ipadama. Yung pagmamahal na ibinigay sa atin ni Kristo,
yun din ang ipapadama natin sa ating kapwa, gaano man kahirap, kahit gaano man na ka-offend, kailangan nating magmahal. Kasi ganun yung pagmamahal na ipinakita ho sa atin ni Kristo. So, yun po yung number 2. Question po, ang tanong, saan nagsisimula? Saan po nagsisimula ang encouragement na to or ang stirring up na ito, ang provocation na ito na magmahal? Saan po ngayon ito dapat magsimula? Dapat po ito ay magsimula sa local church. Sa local church. Sabi po sa verse 24, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as ye see the day approaching. Sabi yun po yung number 3, exhort one another. Ano po ibig sabihin nito? Hindi po ibig sabihin nito ay umattend ka ng church. Naintindihan niyo po? Exhort one another, hindi ibig sabihin nito ay maging present ka sa church. Ibig sabihin po nito, we are the church. And we are connected and serving in the local church. Tama po? Hindi ibig sabihin dito sa verse 25 dapat present ka lagi sa church. Hindi ho yun ang ibig sabihin. Ang sinasabi ho dito we are the church and we are connected and serving in the same local church, which is Christ Baptist Church. We should be intentional. We should be intentional in serving and encouraging and exhorting one another. We should be intentional about it. Dapat yun ho yung pinili natin. Kasi tayo po ay membro, tayo po ang simbahan. So dapat ang intention po natin, di ba? Dapat ito po ay intentional. Hindi ho dahil member ako, a-attend ako. Nag-gets niyo po yung ibig ko sabihin? Nag-gets niyo po ba? Tayo ay simbahan. Tayo ang simbahan, so dapat intentional yung pagpunta natin dito. Dahil tayo ay isa. Dahil tayo ay connected sa isa't isa. So dapat po tayo ay intentional about serving and encouraging and studying the Word of God together. Nagigets niyo po? Marami po sa atin marahil ay napipilitan lang magsimba. Sino po? Ako, naranasan ko yun. Napipilitan ako magsimba kasi tatay ko pastor eh. Ewan ko po sa inyo kung napilitan din kayo magsimba. Naranasan niyo po ba yun? Ako naranasan ko yun kasi simula pagkabata ako, simba ako ng simba eh. Kahit ayoko na magsimba eh. Kasi wala akong choice, papaluin ako eh. Wala akong choice eh. Hindi ko naiintindihan. Bakit ako member? Kung ano yung role. So dapat po ito ay intentional, hindi lang dahil tayo ay pinilit. Hindi tayo ay pinilit ng ating pastor, hindi tayo dahil pinilit, dahil obligasyon natin na i-exhort, i-encourage ang bawat isa. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Na kung alam niyo po yung nung isinaunang panahon, meron pong tinatawag na yung pong sa gera, di ba hindi pa uso nun ng baril, ang uso pa lang ay espada at saka mga shield. Di ba? Kung babasahin po ninyo sa Ephesians chapter 6, nandun po yung the whole armor of God. At sinabi po sa I think verse 16, ang sinabi nun above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fire darts of the wicked. Isipin po natin, kung ang bawat isa sa atin ay dadalhin itong shield of faith, lahat tayo may shield of faith. Sa ancient warfare, sa defense, meron silang tinatawag na shield wall. Shield wall. Isa po siyang
strategy, kumbaga, lahat sila magkakadikit, pati yung shield. Yung unang row, ang sinishield niya ay yung lower part ng body. Yung second row, ang isi-shield niya ay yung upper part ng body. Yung third row, ang isi-shield niya ay yung head. So parang covered na covered. Covered na covered yung defense. And isang napaka-effective na strategy ho ito ng defense sa warfare noong unang panahon. Isipin po natin kung ang bawat isa sa atin, sa ating simbahan, merong shield of faith. At lahat tayo ay magpa-participate sa paggamit ng shield wall, sa pag-build ng shield wall. Ako po naniniwala na magiging matibay ang simbahan. Di ba ho? Ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kahit anong pagsubok ang pagdaanan ho ng ating simbahan. Kung meron po tayong shield wall, the shield of faith, na ibinigay sa atin ng Panginoon, lahat po yan malalampasan natin. Hindi ho tayo magigiba. Ang sabi ng Bible, and the gates of hell shall not prevail against it. Di ba po? So, ano po ba ibig sabihin nito? Exhort one another. Exhort one another. Not forsaking the assembling of ourselves together. Prayer meeting. Sunday worship. Di ba? So, hindi ibig sabihin na dapat present ka. Pero dapat nandun ka. Nandun tayo. Kasi lahat tayo connected at lahat tayo dapat nandoon para maging encouragement sa bawat isa. Dapat tayo lahat magkakasama para mag-aral ng salita ng Diyos. Naintindihan po natin? Hindi lang dahil basta member tayo ng simbahan. Di ba ho? Bakit? Nang tatanungin tayo, bakit tayo member ng simbahan na ito? Dahil dito ako binaptize. Dito tayo nilagay ng Panginoon sa simbahan, sa Christ Baptist Church. So dapat po tayong lahat ay maging encouragement. Lahat tayo ay maging source of blessing. Regardless kung ano ibibigay natin, pera man yan, pagkain man yan, kabutihan, panalangin. Lahat ng mga mabuting bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, binigay lang sa atin ng Panginoon. At yun po ay dapat ibahagi rin natin. Lalong-lalo na po ang mabuting balita. Di ba po? Lalong-lalo ng mabuting balita. Aanuhin natin ang church building na ito. Para lang magtipon? Kung hindi ito nagagamit para makapag-win ng kaluluwa, baliwala po ang lahat na ito. Kahit anong pagpapaganda ang ginagawa natin dito, ang pagpapaganda po ng simbahan ay minor lang. Minor lang yan. Ang major ay yung pag-akay ng kaluluwa. Di ba? Marahil sa atin, nag-focus tayo masyado sa pagpapaganda ng sound system, pag-improve ng skill sa pagtugtog, paano payayamanin. Hindi ho yan masamang bagay. Tama ho yan. Tama ho yan. Hindi ko sinasabing mali. Pero ano po ang sinasabi ko? Ang sinasabi po ng Bible ay mag-focus tayo dun sa major, kung ano ba ang command ng Panginoon sa atin. Ano ba ang greatest commission natin? Minsan kasi kaka-focus natin sa mga minor na bagay, sa mga minor, nakakalimutan na nawawalan tayo ng interest eh. Nawawalan tayo ng interest dun sa dapat nating ginagampanan. Naiintindihan niyo po? Naiintindihan niyo po yung ibig ko sabihin? For example, pamimigay ng tracts. Kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa, masasanay ka, di ba? Mawawala yung hiya. At some point, matuto ka mag-soul winning. Palagi ka nagsa-soul winning, mas may explain mo ng maayos. Kapag tinuturo mo, sabi nga nila, kapag tinuturo mo yung isang bagay, lalo mong mamamaster. Di ba ho? Pero, pag tayo huminto sa pamimigay ng tracts, o sa pagsa-soul winning, huminto tayo. Pumunta tayo sa
nag-focus tayo sa paglalagay ng tiles, kung paano pagagandahin ng simbahan. Ako personally, nawala yung confidence ko umigay ng tracts eh. Nahihiya na ako kasi hindi ko na siya ginagawa for a long time. Hindi ko na siya ginagawa for a long time. Nung dinala kami ni Pastor Conway ulit sa Alabang, dati tuwing gabi yan, nung bata kami, bibigyan kami ni Pastor Conway ng tracts. Kami magkakapatid. Ang pinapamigay namin, ganito kakapal. Ganyan karaming tracts sa Alabang. Pamimigay namin yun. Mauubos namin yun sa isang gabi. Kasi ang daming tao sa Alabang eh. Mauubos namin yun. Biruin mo, ganyan karami. Noong una, nakakahiya. Kasi nagpo-focus ako dun sa hiya eh. Kasi hindi naman ako kilala na itong mga to, papamigay ko na lang. So, pinapamigay ko na, hanggang nasanay. Ang bilis namin mamigay. May mga, babasahin po, nakangiti ka na. Babasahin po, nakangiti. Kasi nakafocus ka dun sa command eh. Command ng tatay ko, ipamigay mo yan. Hindi tayo uuwi hanggat di ubos yan. Eh kung nakafocus ako dun sa uhaw na ako, kailangan ko ng juice, kailangan ko ng kwek-kwek. Eh di ko mauubos yun. Di ba? Naiintindihan niyo po? Naiintindihan niyo ibig sabihin? Ubos na yung kwek-kwek, di ko pa maubos yung tracts. Naiintindihan niyo po? Ganon din yung sinasabi sa Bible. Mag-focus tayo doon sa major. Doon sa inuutos sa atin ng Panginoon. Hindi lang basta sa church building. Hindi lang basta sa trabaho natin. Hindi lang basta sa business natin. Hindi lang sa kung ano yung gusto nating gawin. Kasi hindi yun ang major na inuutos sa atin ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, lahat po tayo ay dapat marunong mag-share, magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi sa Bible, kapag ikaw mananampalataya, alam mo na mapapahamak ang kapwa mo at hindi mo ibinahagi sa kanya ang mabuting balita. Yung dugo niya, pag siya namatay, accounted ka. Accounted tayo. Yun po sinasabi sa Bible. Accounted tayo doon. Kasi alam natin eh. Alam natin mapapahamak eh. Di ba kapag tayo may inaakay, wag kang lumakad dyan, madulas dyan, basa dyan. Di ba sinasabi natin? Kasi ayaw natin siya madulas. Di ba? Ganun din po sa Bible. Ito po ay paulit-ulit na tinuturo sa atin ng ating pastor. Ito po ay reminder lang sa ating lahat. At ako po naniniwala ng simbahan natin ay malaking pagpapala. Sa totoo lang po, yung mahal ka ng Diyos, yung ating pong crusade, napakalaking pagpapala po nito sa lahat ng community. Sa totoo lang ho. Yung medical mission at lalo na po yung soul winning. Lalo na ho yung... Kasi biruin nyo, ilang simbahan from kung saang simbahan, kung saang lugar, magtitipon sa iisang bayan para magbahagi ng salita ng Diyos. Para magbigay ng tulong. Nakikita niyo po ba kung gaano kalaking tulong ito? Meron po akong kaklase actually doon sa Kupang nung nag-crusade po tayo. Hindi ko alam na doon sila nakatira. As in, sinabi niya lang sa akin na, bro, sa inyo pala yung di ba taga dito ka sa simbahan na ito? Taga Christ Baptist ka. Kasi noong time na yon, walang-wala na daw sila. Wala na silang makain. Yung anak niya, yung baby niya, kailangan ng vitamins. It's timing. Biruin nyo, ilang tao yung ganun. Punta kami sa Quezon. Quezon, mahal ka ng Diyos. Ganun din. Magkakapit-bahay sila, may TV. Mga bata, nagkaanda hawa-hawa. Pero dahil nandun tayo, nakatulong tayo. Ilan ang misyon na natayo nang dahil sa crusade? Meron sa Marinduque, meron sa Quezon. Ilang tao ang nagsuko ng buhay sa mission dahil po sa crusade. Di ba ho? Huwag tayong mag-focus sa mga minor na bagay. Masakit ang ulo ko. Ako, guilty ako dyan. Hindi ako magsisimba. Wala akong pamasahe. Wala akong pambili ng maayos na damit. Di ba ho?
Minsan pupunta tayo sa simbahan dito para lang gawin yung para lang masabi na ginampanan natin yung ministry natin. Tama po ba? Di ba ho? Minsan pumunta tayo sa simbahan hindi para maglingkod, para magbenta. Minsan pumupunta tayo sa simbahan para para makipagkwentuhan, para makita yung barkada. Minsan pumunta tayo sa simbahan kasi pag hindi ako pumunta, walang gagawa. Nasaan ang paglilingkod? Nasaan po yung paglilingkod sa Panginoon? Yung paglilingkod, yung pagmamahal na sinasabi natin po sa Panginoon, dapat yun nagre-reflect sa ating mga gawa. Dapat yun nagre-reflect sa ating buhay. Marami po sa atin dito ang may hina. Marahil. Sa simbahan. Ngayon, hindi po tayo nasa simbahan para silipin ang bawat isa. Nagmura si ganito. Nagnakaw si ganito. Kahinaan yun ng tao eh. Kaya nga tayo nandito, kaya tayo nasa simbahan. Para palakasin natin ang isa't isa. Para lumago ang isa't isa. Tulungan nating lumago ang isa't isa. Hindi para gumawa tayo ng damage lalo. Hindi para magkaroon tayo ng division. Hindi para sabihin na mas banal ako kaysa sa'yo. Hindi natin gina-justify yung mali. Pero hindi natin dapat gantihan ng mali yung isang pagkakamali. Dapat tayo manalangin. Nakita natin na may nadapa. Ang dapat gawin natin, manalangin, di ba? Dapat tulungan nating tumayo. Di ba ho? We are all connected. Hindi lang po tayo dito member, basta member. Hindi ito parang organisasyon lang na basta sinalihan natin. Na-attend ako pag gusto ko, tutulong ako pag gusto ko. Pag wala ako sa mood, bahala kayo. Ako po, unang-una, guilty sa ganyan. Unang-una po ako dyan. Guilty po ako dyan. Mabilis ako ma-distract. Mismo sa pag-aaral, pag-aaral ng lesson. Habang nagbabasa ako, ano-anong naiisip ko. So yung gusto ko i-chat si ganito, gusto kong kumustahin si ganito. Wala na ako sa focus. Iniisip ko, pwede ko palang pagkakitaan yung ganito. Wala na ako sa focus. Dapat po maging consistent tayo. Maging unwavering sa ating pananampalataya. Ang binigay ho sa atin ng Panginoon ay hindi tinatanggap ng lahat. Imagine, binigay sa atin ng Panginoon, tinanggap natin. Ibinigay ng Panginoon sa iba, hindi tinanggap. Paano maliligtas ang iba kung hindi rin natin, nagigets nyo? Kung hindi tayo magbibigay ng magbibigay, hindi natin masusumpungan yung tao na tatanggap. Kapag nag-focus tayo sa isang tao na nag-reject, malilimatahan tayo. Mapaparalyze tayo. Kasi nabasted ka eh. Di ba? Kumbaga sa panliligaw, nabasted eh. Hindi mo na alam, anong gagawin ko ngayon? Hindi na ako magpapatuloy kasi nabasted ako eh. Parang ganun o. Sa gawain po ng Panginoon, hindi po ito tanggap ng lahat. Marahil ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, hindi ho ito tanggap ng lahat. Minsan, kapwa natin, minsan nga kasama na natin sa simbahan eh. Bahagian mo ng salita ng Panginoon, yayain mo manalangin, yayain mo mag-aral ng salita ng tatawanan ka pa. Ako po, nakaranas na ako ng ganyan. Kasama ko sa simbahan. May mga ganun. Di ba? At nakakapagod ho. Nakakapagod, sa totoo lang. How much more yung ating pastor? Di ba? Hindi niya problema po, problemain niya. Iluluhod niya. Simula alas 2 ng madaling araw, hanggang alas 5, nananalangin.
Papahinga lang saglit, pagbangon, aaral ng Bible, mananalangin ulit. Mamaya may tatawagan siya, Ako minsan, pag nakikita ko yung tatay ko, napapagod na ako eh. Ako napapagod para sa'yo. Dumating sa point na linggo-linggo, araw-araw, pinagdadrive ko siya. Parang ako, pagod na ako, siya hindi pa eh. Sabi ko, saan kaya kumukuha ng lakas yung pastor na to? Saan kaya humihingi ng lakas tong tatay ko? Diba? Kasi hindi ko naintindihan eh. Ang naintindihan ko lang, pagod na ako. Ayoko na mag-drive. Gusto ko na mag-basketball. Yung time na yun. Pagod na pa ako pa. Pero yung iba naman. Tuturo ko na si Pastor Benji eh. Si Pastor Benji po. Si Pastor Benji. Minsan si Sir Toto. Nung nandito pa Sir Toto. Pero naintindihan niyo po yung sasabi. Lahat po tayo dito ay connected. Bilang simbahan, tayo po ay dapat maging encouragement. Tayo pong lahat ay mayroon pong bagay na ibinibigay ang Panginoon sa grupo, hindi lang sa individual. May mga kaalaman na ibibigay ang Panginoon na makukuha natin sa kapwa natin, Kristiyano. Hindi lang sa pag-aaral natin mag-isa. May mga wisdom na matututo tayo, di ba? Matututunan natin sa pamamagitan ng ibang mensahe, sa ibang tao. Kaya hindi po dapat natin pinababayaan ang panambahan. Dapat nandito tayo. Kasi bilang mga miyembro ng simbahan, tayo pong lahat ay connected at tayo pong lahat ay dapat nandito para lumago at maging source ng paglago din ng ating kapwa. At tayong lahat po dapat ay sama-samang nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang po dahil gusto natin. Hindi po dahil tayo ay malakas. Hindi po dahil meron tayong ibibigay. Paulit-ulit na po itong mensahe na ito. Diba? Pero tayo pong lahat ay nakakalimot. Minsan kapag malusog tayo, kapag meron tayong kinakain, parang wala lang eh. Diba? Nakakaalala lang tayo kapag tayo na yung wala. So yun po yung sinasabi ng Panginoon. Exhort one another. So verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Huwag po tayo mag-focus dun sa some. As the manner of some is. Huwag po tayo mag-focus dun sa mga taong wala. Huwag po tayo mag-focus sa kanila. Huwag po natin silipin kung bakit sila wala. Huwag tayong magkalat ng issue kung bakit wala sila. Because ang pagtuunan po natin ng ating sarili, yung ating pong mga sarili. Di ba ho? Pagtuunan natin ng pansin yung ating mga sarili. Ano kaya ang maitutulong ko sa Kanya para manumbalik siya? Yun yung dapat na pinagtutuunan ho natin ng pansin. Hindi kung bakit wala si ganito, bakit ang tagal nang hindi nagsisimba nito, siguro offended to, siguro nga. Anong magagawa natin? Ano ang magagawa po natin? Bilang tayo yung mga nandito, so anong ina-expect natin? Anong i-expect nila sa atin? Di ba dapat tayo yung mga matured? Tayo yung magiging kagamitan. Di ba? Yun ang dapat ini-expect. Tayo dapat yung may ibibigay. Since tayo yung laging nandito, tayo yung laging nakakapakinig ng salita ng Diyos, tayo yung laging nakakapag-aral, tayo yung laging involved, tayo yung may tinatanggap sa Panginoon, tayo yung nakakaranas ng Kanyang kabaitan, tayo yung nakakatanggap ng mga pagpapala. So tayo dapat ang maging kagamitan para akayin sila pabalik. Hindi para lalo silang lumayo. Intindihan niyo? Naintindihan po natin? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ano po yung tinutukoy ng Panginoon? As ye see the day, ano po yung tinutukoy dito sa salita ng Diyos? As ye see the day approaching. Last week, ang pinag-aaralan po natin yung blessed hope.
Di ba ho? Gamitin natin yung verse, kung naalala nyo yung text, last week, Titus chapter 2, verse 13. As we see the day. Ano yung day na ito? As we see the day approaching. Titus chapter 2, verse 13. Ito. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ito po yung sinasabi ng the day approaching, yung pagbalik ng ating Panginoon. Nakita niyo po? And so much as ye see the day approaching, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Ito yung blessed hope. Ito yung pinipreach last week kung tayo po ay naka-attend. Yung blessed hope. Kung gusto nyo po makakuha ng napakagandang nito, topic, at lahat po ng mga nagdaan na topic, kung gusto nyo po makakuha ng lesson, pwede nyo pong hingin. Kasi nagbibigay po sila ng mga PowerPoint. Kung gusto niyo po, pwede kayong humingi. Hingin niyo po sa tech. Ibibigay po nila. Yung mga lesson. Kung may na-miss tayo at gusto nating makahabol sa lesson, kung ano yung tinuro last week at ng mga nakaraang week, pwede po nating hingin. Napakaganda po ng mga mensahe nitong mga nakaraan. Hanggang sa hindi ko na nga alam kung ano ituturo ko. Sabi ko, Lord, ang gaganda ng mga lesson nila. Ano po ituturo ko? As we see the day approaching. Sabi, di ba, ni Sir Julius last week, gusto ba natin na datnan tayo ng Panginoon imbis na simbahan? Nasa mall? Anong ginagawa natin pagdating ng Panginoon? Anong ginagawa natin? Iniisip ko nga minsan kapag after ng preaching ng Sir Julius, nung isang beses naglalaro ako ng cellphone, tapos bilang naris, paano kaya pag biglang dumating yung Panginoon? Naglalaro ako ng cellphone. Naisip niyo ba yun minsan pag may ginagawa kayo? Di ba? Paano kaya pag bilang? Minsan pag nag-uusap kami ni Dina, paano kaya pag bilang dumating ang Panginoon? Tapos naiwan ako. Kumakain kami ni Dina one time ng lunch. Tapos biglang pumasok sa isip ko, paano kaya pag biglang nag-rapture? Tapos nawala si Dina. Naiwan ako. Preach ka, hindi ka pala saved. Paano nga kaya kung anong datnan sa atin ng Panginoon pagdating niya? Kasi walang nakakaalam, di ba? Sabi, darating siya na parang magnanakaw. Walang nakakaalam kung kailan siya darating. Paano nga kaya? Datnan ka pa ng Panginoon, nakikipagchismisan ka. Datnan ka ng Panginoon kung ano-anong ginagawa. Kung ano-anong pinapanood mo. Di ba? Datnan ka ng Panginoon, patamad-tamad ka. Datman tayo ng Panginoon, nasa simbahan nga tayo, pero ang puso natin nasa, ano kaya nangyari sa Di ba? Ano kaya nangyari sa pinapanood ko? Lalabas na kaya yung panibagong episode. Di ba? Nasa simbahan nga tayo, tulog naman. Di ba? Paano pag dumating yung Panginoon? Literal. Paano kaya pag dumating ang Panginoon? Ako talaga pala isipan ko yun Paano pag dumating yung Panginoon na wala si Dina habang kumakain? So dapat po tayo maging handa. Hold fast. Kung tayo ay nanghihina, tas tayo bumitaw, tas biglang dumating ang Panginoon. Sabi sa Bible, di ba? He that endureth temptation shall receive the crown of life. We shall receive the crown of life. So we should hold fast sa ating hope which is Christ Jesus. Hold fast. At habang tayo po ay naghihintay, magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Paano na tayo mag-aakay
ng kaluluwa. Paano tayo mas magiging efficient servants of God? Hindi lang tayo basta effective. Paano tayo magiging efficient? Paano natin mas magpapaganda ang paglilingkod natin dito sa lupa, habang tayo nandito sa lupa? Mas maganda siguro na yun ang dadat ng Panginoon. Na yun ang pinag-uutunan natin ng pansin. Di ba? Hindi yung kung ano-ano. Tayo po'y yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. At maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na ako po inyong ginamit. At mga po, Panginoon, ay matuto po kami sa inyo pong mga sinasabi sa inyong salita, Panginoon, na kami ay maging source ng kalakasan ng bawat isa at hindi yung paghihina, Panginoon. Kami po ay inyong inilagay sa simbahan na ito, Panginoon, dahil ikaw po ay may purpose para sa amin. At meron kang inutos sa amin, Panginoon, bilang mga Kristiyano na dapat naming gampanan. Bigyan niyo ho kami, Panginoon, ng kalakasan kapag po kami, Panginoon, ay nangihina. Kapag po dumating ang mga panganahon na kami po ay sinusubok, Panginoon, sa iyo lamang po kami tumitingin, sa iyo lamang po kami magtitiwala. Wala ho kami pagkukunan ng lakas kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang po ang makapangyarihan sa lahat at kung ano po ang inyong loobin ay siyang mangyayari, Panginoon. Kaya, Panginoon, loobin niyo po, Panginoon, na kayo po ay lumago sa pananampalataya. At loobin niyo, Panginoon, na lumago ang simbahan na ito, Panginoon, at maging pagpapala, Panginoon, sa loob at labas ng bansa. Gabayan niyo ho kami sa aming mga buhay, Panginoon, sa mga bukas na hindi namin alam kung ano ang aming haharapin. At ang taming kasiguraduhan, Panginoon, ay meron kaming Diyos na buhay na nag-iingat sa amin at nagagabay sa amin, Panginoon. Ang lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong tawagin si Pastor Benji para po tayo pangunaan sa masiglang awitan. Tayo pong lahat ay magsitayo. Amen. Maraming salamat po. Are we blessed sa message po ngayong gabi? Amen. Awitin po natin ang Hold the Fort. For I am coming, Jesus signals still. Hold the fort, first verse now. Oh, my comrades, see the signal reading in the sky. Reinforcements now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we live. See the mighty host advancing, Satan leading on. Mighty men around us falling, it's almost gone. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals still. With the answer back to heaven, by thy grace we live. See that glorious banner waving, hear that trumpet blow. In our leader's name we triumph over every foe. Come on! Hold the fort, for I am coming, Jesus signals still. With the answer back to heaven, by thy grace we will. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po dumakos panalangin. Sino? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakaliwanag na mensahe ng iyong salita na tunay, Panginoon, bilang iyong mga anak ay dapat po kami sa isang iglesia na kung saan kami ay inyong inilagay, lalong magpakatibay, lalong maging pagpapala at lalong maging kagamit-gamit sa lahat ng ninanais mo
na siyang ikalulugod mo sa aming buhay. Salamat po sa paalala muli at sa inyong lingkod na ginamit. Muli, ito'y baunin namin na kami ay lalo pa, Panginoon, na inyong gamitin at magpakalakas kang bawat isa sa amin bilang iyong mga anak habang kami nag-aantay ng iyong pagbabalik, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, lalo na po sa aming panambahan sa gabi ito. Mga kapatid naming na sa kanya-kanyang tahanan na nakapakinig na yung mga salita, pagpapalain niyo rin po ang bawat isa. At bahagi po ng aming panambahan ay ang pagkakaloob. Pagpalain niyo po ang mga kamay na inyong gagamitin, maging ang mga resources, Panginoon. Patuloy na pagpapala at higit na kalusugan at kalakasan ng bawat isa. Nilayo niyo po kami sa namang karamdaman. Salamat po sa iglesyang ito, sa mga ministeryo na nagagampanan at gagampanan pa. Umaasa kami, Panginoon, ang pangungunan at pagpapala. At higit na paggagamit ito pang kaluguran, maibalik namin papuro sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron po ba tayong mga announcement? Kami po ay aalis ng madaling araw mamaya. Pag-pray po natin ang biyahe papunta ng Nueva Vizcaya sa ating pong mission doon kay Pastor Marianito. No? At paalala po, kung kayo po ay nag-commit at hindi pa po ninyo naiaabot, pwede nyo pong iabot ngayong gabi kay Sir Eli. At ito po ay kailangan sa gawain po doon. And then, patuloy na panalangin na kung saan ang ating pong ministeryong ginagampanan sa feeding ministry at bukod dyan, patuloy na tugon sa pangangailangan po ng ating iglesia financially at sa mga kapatid nating may karamdaman. Ano po? Okay. Yun lamang po, Pastor. Wala na po. Pag-pray po natin patuloy ang pag-uwi ng ating pong pastor at ang kanyang magbahay. Ang alis po nila doon ay March 10 at makakarating po sila dito ng March 11. So ipag-pray na natin ang kanilang mga pagbiyahe at ang kanilang preparation po sa kanilang pagdating. Tayo pong lahat ay magsitayo at hilingin po natin si Brother Matthew Rosales para po tayo pangunahan sa pangwakas na panalangin. Okay, let's pray po. Ama naming Diyos, minsan pa muli salamat sa inyo sa mapagpalang araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa pagpunta dito. O Diyos, salamat sa mensahe ng inyong salita na aming napainggan. Salamat po, Panginoon, sa mensahero na inyong ginamit, O Diyos. Dalangin po namin sa gabing ito ang pag-alis po, Panginoon, bukas nila Pastor Benji papuntang Vizcaya. Ikaw pong patuloy na magpala, Panginoon, sa mission doon ni Pastor Marianito, O Diyos. Magligtas ka pa ng maraming kaluluwa, Panginoon, at nawa, ikaw pong siya magdagdag sa kanila, Panginoon, sa mission na nandoon po sa Nueva Vizcaya, O Diyos.
Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang safety travel po nila bukas, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang pag-iingat mo sa aming mahal na pastor na nasa ibang lugar po ngayon, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang ingatan at nawa sila po ay makabalik dito, Panginoon, ng ligtas sa panahong itinakda mo, O Diyos. O God, muli po, Panginoon, inaalala po namin, Panginoon, ng bawat isa. Ingatan niyo rin po ang aming pag-uwi po sa aming kanyang tahanan. Ibalik niyo po kay Panginoon ligtas, O God, at ihanda po, Panginoon, sa kinabukasan upang gawin po ang mga bagay na nakalulugod sa inyong paningin, O Diyos. O God, muli po, ito po ay aming samot dalangin, pinupuri at pinasasalamatan, tangi lamang sa matamis at pananapangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.